Matapos magsiwalat itong si Zaldico ng isang peking script, no? Isang kalokohang impormasyon, nagsalita na nga po ang Armed Forces of the Philippines. Ano ba? Maniniwala na ba sila kay Zaldico at babaliktad na at lalabanan na po si PBBM? Pag-usapan po natin. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. At ito nga po, pag-usapan po natin ito kasi mahalaga na makita po natin yung side ng kasundaluhan. Kasi ang posibilidad na matanggal si PBBM ay kung tatalikuran siya ng mga sundalo. Hindi po, dahil itong mga DDS mag-aaklas. Alright? Pag-usapan po natin yan bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na mga sangkay. Ang mga sundalo nga ba, saan ba papanig? Kasi, ngayon, lumabas na po yung totoo. Na itong ginawa ni Zaldico ay isang malaking kalokohan. Isipin nyo, ang presidente daw po nag-request na mag-insert ng 100 billion para sa mga project. Sa BICAM pa. Kung yun na lang palang gagawin ni BBM, doon na lang sana sa NEP. Kasi kontrolado niya yun. Bakit niya pa gagawin yun? Doon sa BICAM na ang may control doon, Kongreso. Diba? Mga sangkay, mga senador at mga congressman. Ngayon nagkabuko-buko. Nabuko yung script. Nabuko. At mukhang, hindi ko alam kung susundan pa po ito ni Zaldico o magtatago na po siya ng husto. Ngayon mga sangkay, eto na ang matindi. Nagsalita na po ang mga sundalo. Tingnan po natin ang kanilang opinion. Kaya't itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa. Sa mga nagtatawag dyan, kasi si Belhica, mga sangkay, ito yung script nila. Tingnan po ninyo. Tingnan po ninyo yung script nila. Matindi. Ayan o. Bago po magpasabog, nag-post na po itong si Banat Bay ng The End is Near. Ano ang sumunod? November 12 hanggang 13, nagpasabog si Banat Bay, The End is Near. November 14, sangkot si PBBM sa 100 billion budget insertions. Sabi ni Zaldico. November 14, after po ng pasabog ni Zaldico, hindi nakatiis si Greco Belhica. Nagsalita. Ano sabi niya? Biglang dadami ang sasama sa rally. Salamat Zaldico. Kita-kit sa November 16 to 18 sa Luneta at EDSA. Ang galing ng script. Dito pa lang, alam nyo na mga sangkay, kung saan ang gagaling. Anong script itong ginagawa nila? Huli! Bistadong bistado! Anak ng tokwa. Kaya naman, ni-real talk na po dito ng mga sundalo. Huwag na kayong umasa Na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Ayan na. Malinaw. Alam nyo, ang isa sa pamamaraan para mapabagsak ang gobyerno ay kung may tatalikod kahit po mga 1/3 ng mga sundalo. Mas mainam pa yun kung kalahati ng mga sundalo ay tatalikod sa Pangulo. Tatalikod sa Constitution. Pero as long as buo ang suporta ng mga kasundaluhan at may mga ilan-ilan lamang po na nagdududa sa pamahalaan, malabo po yan mangyari. So yun po mga sangkay, mga sundalo, mga DDS, pasensya na po. Pero hindi po madadala sa ganong klaseng kalukuhan ang mga kasundaluhan. Inung-una nga, di ba, nagpasabog sila na gumagamit daw si PBBM ng pinagbabawal na pulmoron. May video pa yun. Nagawang AI na sumisingot. Naniwala ba ang lahat?
Sa una, mga sangkay, oo, naniwala yung iba. Grabe, nagwala. Pero after po ng ilang araw, ayun na. Naglabasan na po yung totoo. Fake news pala. AI pala. O, diba? Nagkabuko-buko. Ngayon pa kaya, mga sangkay, na ang nagsalita isa pong kurap. Ang nagsalita po, mga sangkay, isang buhaya. Paano paniniwalaan yan? Tapos hindi pa under oath. Ang sabi niya, mga sangkay, ito pa lang isa sa punto. Kung si BBM, ang mastermind, hindi siya magpapaimbestiga. Boy. Kung si BBM ang mastermind, hindi niya ikakanta ito for the first time. Bakit? Tatamaan siya. Ganun ka ba katanga? Na ikaw ang mastermind, tapos ikaw yung kakanta? Okay ka lang ba? So ngayon, mga sangkay, binasag na po ng mga sundalo. Hindi tayo magkukudeta. Hindi tayo magkukudita, mga DDS. Sige, mag-rally kayo. Pero hanggat wala sa inyo ang suporta ng sundalo, manahimik kayo. Hindi tayo mag-military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Pag ginawa po namin ito. So for this... bakit kawawa ang ating bansa? Alam nyo, mga sangkay, naaapektuhan nga ngayon yung ekonomiya natin sa ginagawa ng panggugulo ng mga DDS. Bakit? Aba, instead na suportahan ang ginagawa ni PBBM na pagkalampag sa mga kurap, si BBM pa ang tinuturo ng mga loko. Ginugulo pa po nila. Kita nyo sa Senado, sila Marcoleta, anong ginagawa dyan? Diba, mga sangkay? Kaya may mga investor na tila baga nagdududa sa Pilipinas dahil sa kagagawan nito mga DDS. Alam nyo, ganito lang yan eh. Kapag naupo si Vice President Sara Duterte, absuelto sila Zaldico. Absuelto siya, mga sangkay. Absuelto lahat ng mga kurap. Ganun po ang mangyayari dyan. Gusto nyo ba yun mangyari, mga sangkay? Gusto nyo ba yun mangyari? Maabsuelto lahat ng mga kurap. O ito nga po yung sinasabi ni Sinasabi po ni Toby Tiangco. Itong si Toby Tiangco, alam naman po natin, minsan sinasabing DDS, minsan sinasabing pro-BBM. Pero neutral lamang po siya. Sa tingin ko, yun po yung pagkakaintindi ko sa kanya. Ano sabi ni Toby Tiangco? Hindi siya sumipot sa hearing, tapos biglang lilitaw sa social media na walang sabi-sabi na ang presidente ay suspect sa 100 billion insertions. Imbis na ipaliwanag nila ang ninakaw nila, yung walang kasalanan, idadawit nila para magmukhang malinis. Umuwi siya dito, huwag siyang pa-inosente. Exactly. Tama yung sinabi ni Toby Tiangco. Di ba sag sila ngayon? Umuwi ka dito, Zaldico. Yun lamang po. Ang bihira. Ito ang gagaling Ang kakapal talaga ng mukha. Isipin nyo. Ito mga buhaya, instead na ipaliwanag yung kanilang kalokohan, magtuturo sila ng iba. At ang tinuro pa na mastermind, si BBM na siyang unang nagsiwalat. Sa totoo lang, wala po tayo sa usaping ganito kung walang Bongbong Marcos na nag-ungkat. Tama? Kayo mga DDS. Hindi po ba si BBM ang nag-ungkat nito? Si BBM ang pumunta sa mga ghost projects? Si BBM ang nagpagawa ng website para malaman lahat ng mga ghost projects? Si BBM ang nagpabuo ng ICI para mabuking lahat po ng mga may sala? Kahit pa po ang pinsan niya, kasali dito. O ngayon, ito ang sinabi ng mga sundalo. November 16, 17, and 18, ang AFP po ay nakahanda na sumuporta sa ating Philippine National Police so that mapanatili natin yung kapayapaan at the peace and order. Okay, ayan po yung buong pwersa ng mga sundalo ikakalat sa gagawing protesta. At tandaan ninyo, itong pinabalak ninyo, pwedeng mauwi ito sa martial law. Pwedeng mauwi yan sa martial law. Bakit? Ang martial law pwedeng ideklara kung mayroong invasion, rebellion, na apektado na ang public safety. Kapag ka may rebellion, pwedeng ideklara ang martial law. At since nasa side ni PBBM ang Philippine National Police at buong sandatahan ng Republika ng Pilipinas,
pwede mangyari yan na magdeklara ng martial law. Kapag nangyari yun, goodbye, DDS. Mas madaling maikukulong lahat ng mga kurap. Kasama po dyan si Greco Bellica na nagpapakalat lagi ng kalokohan. Pwedeng silang madampot dito ng walang sabi-sabi. So, yan po ang mangyayari dyan. At ang matindi dito, pwedeng ma-extend ng ganun-ganun na lang ang termino ni PBBM. At pwede nang mangyari, mga sangkay, ang charter change ng ganung kabilis. At maging Prime Minister si PBBM. Tandaan ninyo, ang mga sundalo sa script ninyo ay wala sa inyo. Nasa side ni BBM. Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.